Showbiz fanatics, Mr. Daniel Padilla, abay, ito na naman, may panibago na namang issue na kinasasangkutan at usap-usapan ngayon sa social media. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, ayan, usap-usapan na naman po sa lahat ng social media platform ang isang Daniel Padilla dahil na-i-issue na naman si Daniel kasi matapos pong i-announce ng kanyang ina na si Miss Carla Estrada na si Mr. Daniel Padilla po ay makikijoin sa pagkakaisa concert sa Davao. Lilipad patungong Davao ang aktor na si Daniel Padilla sa susunod na buwan. Isa kasi siya sa mga magsisilbing guest para sa pagkakaisa concert na inorganisa ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Wala pang detalye kung anong gagawin ng aktor sa event pero ang balita na yan ay inanunsyo ng kanyang ina na si Carla Estrada. Ibinandera din ng TV host actress ang isang poster na inirelease ng fan club ni Daniel na ipinapakita ang ilang impormasyon sa upcoming concert. Para sa mga hindi aware, ang Bagong Pilipinas Serbisyo Fair ay isang flagship program ng Marcos Administration. Isa itong service caravan na layuning mag-provide ng major government services sa mahihirap na mga kababayan natin sa iba't ibang lugar ng bansa. Samantalang sunod-sunod ang naging live update recently ni Daniel. Kabilang yan ang pagbubukas ng bagong theme park sa Tanawan, Batangas na isa siya sa co-owner nito. Pati na rin ang pagkakaroon niya ng makabuluhang kaarawan na kung saan nagsagawa siya ng pre-birthday party at temporary shelter ng mga batang may cancer sa Center for Health Improvement and Life Development or Child House sa Ermita, Manila. Sa mismong special day naman niya ay patungo siya sa isang animal shelter sa Pampanga kung saan nakasama niya ang maraming fans at ilang mga kaanak. Base nga di umano sa ulat ng ABS-CBN, 90 dogs and 50 cats ang kabuang bilang ang napasaya ni Daniel na kung saan ay pinaliguan pa nila ito at pinakain. Marami pang naging sorpresa ang kapamilya star na dahil nagbigay din siya ng mga sako-sakong dog food treats at nagpagawa rin ng bubong, cages at para sa mga pusa. May dinala ring grupo ng mga veterinarian si DJ upang ikapo ng ilang fur babies. So ilan yan sa mga naging kabisihan ni Mr. Daniel Padilla recently. Pero aside from that, is tinatanong po ng ilang mga kababayan na papasukin na daw ba di umano nitong si Daniel Padilla ang pagiging isang politician. Kasi kung matatandaan po ninyo, nasa dugo po niya yan. Si Robin Padilla po isang senador. Yung kanya pong nanay ay isa rin sa mga government officials po dun po sa kanilang province. So tuloy, pati siya ay parang dahil ang dami po kasing anti-Marcos na binabash po itong si Mr. Daniel Padilla. Bakit daw nakikijoin si Daniel sa ganong klase ng caravan? Ginagawang issue ng mga basher si Daniel Padilla ang gagawin itong concert sa June 7, 2024 sa Davao del Norte Sports and Tourism Complex. Pagkakaisa ang title ng concert at tila kasama ang gagawing Bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa nasabi pa ring venue. Nakalagay na date ay June 7 to 8, 2024, so mauuna ang concert ni Daniel. Ginagawang issue ito dahil ang gobyerno sa pangunang President Bongbong Marcos, House Speaker Martin Romualdez ay nasa larawan sa poster. Ang dating sa fans ay present sila sa nasabing serbisyo fair. Nasa poster din ang dalawa pang politician from the said place. Ang ipinag-iingi ng bashers niya ay si Leni Robredo raw ang sinuportahan ni Daniel sa last presidential election tapos ngayon magko-concert siya para sa gobyerno. Hindi pa rin makamove on ang bashers si Daniel at tama ang comment ng isang netizen ng ibang mga hardcore supporter si Leni ang nag-perform na rin sa Bagong Pilipinas pagkakaisa concert. Bakit kay Daniel galit na galit sila? Inalmahan at sinagot din ng fans niya ang comment na wala na siyang karir at gipit ito kaya pumayag mag-perform sa pag-concert ng gobyerno. Hintayin lang daw ang mga project niya at kung yung isyong gipit ng aktor, hindi mangyayari to dahil marunong siyang humawak ng pera. Idagdag pa na may negosyo siya
at kumikita siya rito. Plus, may solo endorsement din siya na malaki ang talent fee. Hindi raw papayag ang ma'am nitong si Carla Estrada na maubos ang pera niya. So, ayan po yung ilan sa mga paglalahad at ilan sa mga nagsisirculate na sa online news kung saan talagang kahit ano pong gawin ni Daniel Padilla ngayon, lagi po talagang may nasasabi ang publiko. So, kayo po, ano pong saloobin ninyo patungkol dito? Comment down below. At dahil dyan, narito ang ilan sa mga komento po ninyo patungkol naman sa ating latest update. Sabi po ni Mr. Renato Husayan, meron nga ako suggestion, Miss Dar Eds. Magandang katambal ni Daniel, si Summer, yung aso niya. Less controversy sa parang babae, loyal pa sa kanya, aso niya, diba? Compare pa niya kay Kat si Summer. Buang talaga, girlfriend for 11 years. Sabi naman ni Miss Violet Castro, kailangan talaga sa host mataas ang energy, otherwise magiging boring sa viewers. Even in training session or seminars, train and trainers na malakas, energetic at enthusiastic ang boses, otherwise aantukin ng mga tao. Hindi yun maiintindihan ng mga ordinary na tao na walang alam. Yan, truth. Kasi marami po, ito po yung issue na parang binabash, marami pong mga nambabash dito kay Alden Richards, kung paano niya, or yung kanyang hosting style, kung paano niya nag-host doon po sa Miss MU, na tinanghal na lalaban para sa Miss Universe, ano? So, ang dami pong mga bad comments doon. Sabi naman ni Miss Marilo, okay naman para sa akin. Sa laki ba naman ng arena, dapat lang malakas ang energy. Mga candidates nga malakas din mag-present pagdating sa kanilang probinsya. Pasigaw din, kaya mga tao talaga ha. Correct. Diba, sabi nga natin, kung si Alden Richards po ay nagpakita na parang wala siyang malamya ang pagsigaw niya or pagsasalita niya, sasabihin, malamya. Pag naman pasigaw, sasabihin, OA naman. Kaya wala nang paglagyan. Sabi ni Ma'am Shimalu, susunod, isa lang nila idol nila, pihado, walang bashers, ang ingay ng grupong Bitters Melon. Sana nga mag-triple pa ang kita ng HLA para lalong mainggit sila. True naman. Sabi ni Ma'am Marilyn, ang galing nga niya mag-host at nanood nga pamangkin ko, nasa loob sila ng arena at sobrang ingay nila sa kanilang mga bet. Pero sayang nga dahil first runner-up lang si Miss Tagig. Pero all in all, ang galing ni Alden now mag-host. Ayan. No, ito 'di ba? Ito talaga magsasabi mo talaga na sila talaga nasa loob ng arena at sinasabi nilang sobrang ingay ng place. Kaya daw si Alden Richards ay sumisigaw. Sabi naman ni Miss Nahilong Kumiha, para lang talaga masabi at mapuna mga bashers kung anong sinasabi. Kapag naman mahina boses, sasabihin na walang energy. Hay, so saan ba talaga lulugar si Alden? God bless Kat din. Ayan, so ito naman po yung isa sa mga defender ng Kat Dance, ano. Totoo naman yan, naiintindihan ko po yun. Yung mga, ninyo, yung mga katwiran or statement po ninyo patungkol sa isyong ito. Pero anyways, hanggang sa ngayon nga, pinag-uusapan pa rin yan. Pero still, in a positive way, kasi marami na rin talaga yung nagpatunay na napakagaling ni Alden Richards that night. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV.